Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta niya ta sa atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong katoliko? Doon ay panultihon sa kinaanman. Naingon non potis tesi diuturnum cui non subitas est. Veritas est. Way pangatarungan nga molungtad kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Ang kamatuuran. Buhi malungtaron. Mo'y hinungdan nga ang atong magtutukod sa matuon nga iglesia si Kristo, siya mingon, ego sum veritas, ako ang kamatuoran. Og sa libro ni Propeta Isaias, suluhan 60 tudling 19, ang Diyos amahan, Diyos sa kamatuoran. Ang balaang kasulatan, gisuwat nga libro sa mga pulong sa Diyos sa kamatuoran. Mananingon si Jesus, kung magpabilin kamo sa akong mga pulong, may bawa kamo sa kamatuuran, ang kamatuuran makaluwas ka ninyo. San Juan 8, 30, 31 at 32. May usa ka tao nga nangutana ning panahon sa Semana Santa, Quaresma Bradsok. What are these summary facts or truth that we can apply to our lives to prepare the coming of the Lord? Nakumain ng pungutan na, pero nasuwat man sa Biblia, brad, nga. Ningon si Jesus ang una, mo ang birtud sa kamay ng puon. Sa Mateo 26:41, ningon si Jesus, pagampu kamo kanunay, aron kamo dili madaog sa panuway. Now, with that prayer, it is realized of the presence of Christ in each and every one of us, which is clean by His blood. Marani ko si Jesus ang mukaon sa kong unod, minom sa kong dugo, doon ay kinabuhing dayon, manhaon ko siya sa katapusang mga adlaw. Mara nga, sunod sa pagampo, mga itong pagkalawat siyang mahal nga lawas, kay dunay saad nga mong kaluwasan. O iyang pagpuyo, mo'y kadlukan siya. The presence of Christ in us is the fear of Satan. Kanya ikaduha, mga itong kanunay nga pag-atiman sa mga sugo sa Diyos. Kaya niyo si Jesus nga, kung gusto kang makaantog langit, gusto kang makaangkon sa kinabuhing dayon, tumana ang ako mga sugo sa Diyos. Kaduha na, mabasa na sa San Mateo 19, 16, 17, mga puong ni Jesus sa datong ulitaw. Ikatuo, mao nga itong paglikay sa sala. Gusto tang dili makasa. Ang Biblia nagtugaan na ito, nasa Sirach 21:1-2. Likay sa okasyon sa kundi ka gustong makasa. Kung mukalit pag-abot ka nimo usa ka bitin, labi nagbitin nga kubra, dagan kag damas ginhawa, aron makalikay ka sa paak o sa hilo, sa binom, sa bitin nga kubra. So, likay sa aron di ka makasa. Sirach 21:1-2. Ang ikaupat, mga itong kanunay nga pagbuhat umayo sa mga nagkinahanglan kabus, mga burong ugway kabangkagan sa pong Ginoo, mga tabangonon tungod sa ilang
kalisod sama nato palitan ni gutom, pagkaon, masakiton tampal. Kung gihimo ta na 1 Pedro 3:11 pagbuhat kanunay maayo. So man ang upat ka mga ingno nato tamdanan, not only during Kwaresma, kundi all times, all days and moments of our lives. Maong kanunay pagampo, union with Christ in the Eucharist, atong pagtuman siya mga sugo, paglikay sa o pagbuhat kanunay maayo. Hinumdumin ng upat. Kaya kunin mo ng ato ng puyan ng upat ka puntos kinabuhi, di ta mahadlok, maligas, sangilits ka matayo. Kay sawun tas Ginoo dadon taniya sa kinabuhing walay katapusan. Ya pasalamat ita sa atong magagahom nga Dios kay kining atong tulumanon namugna tungod sa panalangin sa Ginoo. Salamat sa ta ni Pope Francis nga dito sa Iraq nga gipanglutos, gipamatay, doon ay persecution, mga Katoliko, minority. Pero one of the ancient places of the world, kaya doon ay nag-una nga mga Kristohano ng Iraq. Inawat nga malampuson ang duaw Santo Papa Pope Francis kanto sa Iraq. Salamat sa ta sa atong Arsobispo, yang Ekscelensya Jose Serapia Palma, nga daghang kayong nahimo sa kayuhan sa atong kalag din sa Archdiocese of Cebu, nagdugang mga pare, nagdugang mga parokya nga matiman ang mga kaigsunan nato sa lain mga dapit nga layo-layo na sa mga dagkong simbahan. Niya natukod sa niya ang balay sa mga pare nga mayngon nato, bardado na, retire na, kinahanglan sa pag-amuma, tumbas nga itong mga pagampo, pagtabang kanila sa ilang panahon o katuigan, pagserbisyos makalag sa tagsa-tagsa ka parukyang ilang ilagaran. Tukod ang atong Arsobispo ug House for sick and obedient and somewhat sick priest and retired priests atong mga pagampo sa Balagarila. Salamat sa tani Brad Dudong Limso, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Siyang mapailubon nga pagpanguo, pagpakailap sa Cebu Catholic Television Network halos sa mga lalawigang dagko sa Mindanao, sa Kabisayan, o sa live streaming moabot sa Taslaing Nason, pinagi sa CCTN. Salamatan ni Brad Dudong Limso, iyang kapikas, Dayan, o staffer sa CCTN. Dito maglangan niya man ang atong mga kauban, usan ini mo si Carlo Badenas, ating paambit sa atong mga youth groups sa Catholic Charismatic. Kanya atong paminaw na si Carlo Badenas. Mayong hapon o mayong gabi agad sa atong maabtan ining atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, o mayong hapon kanimo Bradsok Fernandez, o labi na gayud sa atong mga suking tigtanaw sa atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Greetings na ko Bradsok, among kauban sa Charismatic, usa ka elders sa Laray, si Sister Pini Raganas. Mayong pagtanaw di mo diha Sister Pini Raganas sa Anyawan, o labi na ni Brad Michael Cabunilas, o labi na gayod ni Brad Mario Agbo, o kanimo Brad Noel Arishma sa Liti. Nagtanaw ka Brad, o maayong hapon kanimo Brad Noel. Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, bahin ining giwali sa mga Pentecostal Church of Christ. Ilang gitando Bradsok, kining pagkapari. Kay matud pa nila Bradsok, nga ang ato kunong pari sa atong simbahang Katoliko, piki na kuno na nga pari. Kay naaman sa Ibrohanon City 24 Bradsok, ilang gigamit nga nag-ingon dito, nga ang pagkapari ni Kristo, wala niya itugyan ni bisan kinsa. Mo nila gigamit nga teksto Bradsok, nga ang pagkapari din ni Kristo, wala itugyan ni bisan kinsa. Kay si Kristo ra daw ang pari. Busa ningon sila Bradsok, nga ang atong pari, piki na nga pari. O niya, ilang gigamit po Bradsok ang Efeso 4:11. Ako masama Bradsok, nag-ingon din o ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostolis, ang uban mga propita, ang uban ibanghilista, ang ubang mga pastor o mga magtutudlo. Ang gihisgutan ni Bradsok nga ang gihatagan na og gasa,
ang uban mga propeta, ebanghilista ug pastor. Wala na kuno makasuwat diri pari. Kay matud pa ni Bradsok, si Kristo ra joy pari Bradsok. Pastor ug ebanghilista na mo gihisgutan ug dili pari. Palihog ko og pagpatinaw Bradsok kay mo ni gitandog sa mga Pentecostal Church of Christ. Unang tanan diya sa balang kasulatan nini sa Exodus Kapitulo 45:15. Ang Diyos Ama nag-ingon nga, ang tulumanon sa pagkapare, tulumanon walay katapusan. Malay ko na to, ang buong sa Sagrada Scriptura, coming from the Word of God, nga ang tulumanon sa pagkapare, tulumanon walay katapusan. This office or vocation of priesthood is forever. Walay katapusan. Tungod kay kitang tao, nagkinahanglan kita og pastor kung magatiman sa atong kalag. Yang kada ingon nga, why po nga pare, kay pastora, they should stand to be corrected also. Kay kanang poong pastor magatiman sa mga kalag, atiman sa mga tao. So ang pare, sa usa ka kura paroko, nagatiman sa mga kalag. He is also called pastor, not only priests. O niya, sa panahon ni Kristo, ang ginamuntang pagkapare. Kay sa Hebrewanon, Kapitulo 7, versikulo 12, si San Pablo na ingon, maingon nga nailisdan ang balaod. Sa Buhat 13:39, ang balaod ni Moises, dili makaluwas. Pero ang balaod sa Diyos, makaluwas. 10 Commandments. Sa Oseas 8:12, may gipuno si Moises nga 1,000 of laws. Kalibuan ka mga balaod. Pero lisod kay pagtuman mga tao sa pipila, sa naganandagan, manang way nagkatuman. Balik ko na to, giilis na ng balaod ni Moises o balaod ni Kristo, which you will wonder, how did Christ change the law? Ang tinuray na ibalaod nga, ayaw pagpanapaw, nanas na ikaw nom nga sugo. Pero, ningon si Jesus, may iyang paagi, saan pagtuman, saan paglikay sa ningon si Jesus, kung mutanaw ka sa kababae nga doon ay maulagnon nga kaibog, nakapanapaw ka na. When you look at a woman with a lustful desire, you commit adultery already. Kita na nato sa San Mateo Kapitulo 5, versikulo 28. Yan ay balaod sino, dili ka magpatay. Pero si Jesus, doon ay amendment. Ningon siya nga, kung magdumot ka gani si mong isig katao, isagwa pa kakahikap kaniya ron, pag dagmal kaniya, nakasa ka na sa pagpatay. Tiyan mo na? So more on preventive panagang, na dili ta makahimo og action. From the start in the mind, it would be assassinated by our driving out the bad thoughts. So muna mga balaod ni Kristingon na ito nga, really, there was a change. Mananingon si San Pablo, maingon nga ang kasuguan na usab, nailisdan, ang kasuguan na ilisdan sa ng pagkapare. Muna ang pagkapare ni Kristo, siya labaw nga pare. Si Kristo labaw nga pare. O ganang Hebreo 7:24 ningon nga, the priesthood of Christ has not been passed to anyone else. Dili na mo'y eksaktong hubad. Sa Old King James Version, sa Douay Version in English, ang hubad na, the priesthood of Christ is forever. Malungtaron, dili kay ang pagkapare niya wala itugyan og lain tao. Kay, sa Mayang Balita Biblia, kung basa ka sa Mayang Balita Biblia 5:1, ningon San Pedro, ako nagatambag kaninyo nga mga pare. Maingon nga ako sa pare. See, San Pedro, pare. O kadtong iyang mga kaubanan, mga pare san. 3:14 sa San Marcos, Christ ordained His apostles. Si Kristo nag-ordain sa iyang mga apostoles. Kung sila mga pare. So dita kaingon nga nawagtang ang pagkapare tungod kay mabasa sa balang kasulatan nga hangtod sa pag-abot sa bag-ong langit
nagpabilin nga dunay mga pare naghalat sa Dios sa walay katapusan. Muna nga balik ko na to nga dili kay may pagka suga, kay may pagka hapnig sa atong mga igsuon paingon nga wanay pagkapare. Kay si Kristo nang katapusang pare. Di na tinuod. Kaya the priesthood of Christ is forever. Sa Exodus 45:15, ang pagkapare tulamanon mulay katapusan. Muna atong tubag sa pangutana nga gidaan ni Brad Carlo Madenas gikan sa atong mga igsuon nga nagpakisusi nini. Niya si Brad John Porca sa atong mga higala nga makugihon sad sa pagpambit sa mga pagtulunan ni Kristo ato siya maminaw. Mayong hapon Bradsok ug sa tanang nagsunod na itong telebisyon programa ni mga katinawan sa pagtuo. Labi na si Brad Nulingo diya sa Mabulong na Minaw kung gitubod sa akong mga mangpud nga naas basa sa Lapu-Lapu City, luyo sa eskwelahan, ang nagsunod ko sila ning matag Martis nga tulumanon niya si Crispina o si Mane o si Aurelio o si Janet. Salamat sa inyong paminaw ng programa. So akong pangutana Bradsok, nagsukad kini sa Ecclesiastes 9:5 nga 10 nga dili na hukman ang dili pa ang patay hukman tungod kay wala naman sila kay balo o namatay naman sila. Nya sa pagtulunan sa credo sa mga Katoliko ngayon man nga inigbalik na ni Kristo mao pa ang hukom nya ngano man nga ang mga Katoliko moingon man nga ang patay gihukman na nasbuhat 2 bersikulo 42 unsa may atong ika patinaw brad sa nangutanan ini. Kanang na sa Ecclesiastes 9:5 nga 13 nga mga nangamatay na Watos lumnganan, wanay buot, wanay paghinumdom, wanay katakos pagbuhat. May tungon na sa itong lawas. Nasa Salmos 39, kay kining atong unod ug bukog nga muadtos lumnganan, dili na makahimo bisag unsa. So regarding the flesh, regarding the body, which after death goes to the tomb, goes to the cemetery, to the dust. As the body comes from the dust, it returns to the dust. Anto sa abog. Ngunay buot sabot nga, wanay buot, dili sila mo'y paghukman. Human sa kamatayon. Human sa kamatayon, doon ay hukom tinagsa, particular judgment. Noon ang gisulti ni Apostol Pablo, Hebreo 9:27. Ikatudlo kining pagtulunan nga human sa kamatayon, hukman ng tao. After death, there is judgment. Hebreo 9:27. Ya sa 2 Corinto 5, 8-10, si San Pablo mingon nga kining atong lawas bayanan ra. Yaanin nato. Ang samtang ubiya ta sa atong lawas, hukman na itatag sa tagsa, sumala sa atong binuhatan. Marawat nato ang ganti o silot agad sa buhat nato uban pas lawas. So, ang gisgutan niya, ang mibiya na sa lawas, kay gibiyaan namang lawas. Niya hukman ang mibiya ka sa lawas. Mao nga atong kalag. Ecclesiastes 2:7, ang tao, ang lawas ikamatay, balik sa yuta, balik sa bug. Ang espiritu mibiya, mubalik sa Diyos. So, ito yung ato sa Diyos, hukman, tagsa-tagsa, sa ngalan na itong particular judgment. O niya, sa pagbalik ni Kristo, mabanhaw tanan. Mga matarong, mga dautan mabanhaw. Si Kristo nagsulti nini sa San Juan 5:28-29. Matud pa niya ako kining gitudlo kaninyo. Nga sa adlaw sa paghukom, may pagkabanhaw. Ang mga matarong banhawon ngadto sa kinabuhing dayon o ang dautan banhawon ngadto sa kaulawan nga dayon. So there must be a precedent or somewhat precedent resurrection before the last judgment. Human sa pagbanhaw, hukman nitas kinatibukan. Munang ikaduhang pagbalik ni Kristo, doon ay general judgment. Mabasa nato sa 1 Tesalonica 4:13 ngadto sa 16. Muna atong tubag sa may pangutana ni Brad John Porca.
O gato mo binawon pagbalik si Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok o greetings nako ni Sister Susie Polvira o labi na ni Brad Makong Mangyaw sa taga Cordoba. Maayong pagtan-aw nimo Brad. Brad Sok, nasayod kita Brad Sok nga si Kristo namatay alang sa tanan katauhan Brad Sok. Daing pinulungan alang usab sa tanang mga tibuok nasod. Unya Brad Sok, ang akong pangutana ni Brad Sok nga dihang gi namatay si Kristo Brad Sok, iyang giluwas ang tanang mga dautan ug mga tanang mga makasasala. Ang akong pangutana Brad Sok, ngano man Brad Sok nga kung dunay bata nga matawa Brad Sok, bunyagan pa man aron tangtangon ang salang panulundon, wa baday na matangtang Brad Sok dihang si Kristo nagpakamatay alang sa tanang tao tungod sa pagkadautan, nganong wala man na matangtang ang salang panulundon Brad Sok. Paliho ko og pagpatinaw Brad Sok. Maning pangutana, sakto nga sa pagpanubos ni Kristo, dili usara kadapit, dili ang tinanggang Jerusalem, kundi tibuok kalibutan. Doon natin mabasa na nasa Tito 2:11. Ngalingon si San Pablo nga to siyang tinunan nga si Tito, nga sa pagkamatay ni Kristo, giula niya ang iyang dugo alang sa tibuok kalibutan. So that redemptive act of Christ designed for all men and for all generations, retracing back even the time of Adam and Eve, and forwarding also the other generations that we cannot really somewhat engage in or attend to them. So muna nga kining pagtubos siya para sa tanan. Dili outrightly nga pagtubos niya nangaluwas na tagi ka simpirno. Ang yanlan o redemption, doon na yanlan o objective redemption and subjective redemption. Pareha nagdunay dako kayong lugot niya sa pikas kato rong gipuy-an desierto. So labang dito pikas nga lugot at bang tuwa ditong mga tanom, tubig, pagkaon. So gibuhatan og tulay kun taytayan. Mo nang objective redemption of Christ. Yatagan ta og grasyas kaluwasan, yablihan yang langit. Nagtukod siya simbahan nga mutudlo kanato. Yatagan tas balaang kasulatan, apostolikanong tradisyon. Mo nang ganlan natog objective salvation. Nana, tanan nga kaymanan. Pero kung basahon na to ang pinarayag 3:19 ngatos 20, nagatuktok ko sa tagsa-tagsa kapultahan. Maya ka nang na sa mong balay, mo'y muablis pultahan. Una kong makasuod. Una kong musulod kaniya, makiksa o pagkaon uban kaniya. So muna nga subjective redemption. Ang word subjective but sa tagsa-tagsa sulod. Atong giblihan ng atong kasing-kasing sa pagtuo kang Hesus. Pagpangayog pa sa ilog, pagbagos kinabuhi, pagtuman sa sugo. That is subjective. But sa tagsa-tagsa na to, maluwas. Pero katong objective na, may malibat na siya. Kamulay agi ng taytayan di apadungan to sa mabungahon, nga dapit. Ganahan namin diri sa desierto. Na isa yung mga tao. Nasa 18. So, size sa buhat ni San Pablo, nakatudlo na ko sa tanan. Gitukawan ta mo pagtudlo, pero wag yun mo magpatuo. Wa na ko'y labot. Kung may impirno mo. Mo sana, di na mangilabot ang mga apostolis, ang mga magtutudlo. Kana agay mo balipan sa gitanyak sa Ginoo. Kanang subjective o objective redemption. Kanang objective, ako nang analogically tagag pasumbingay, ngani atas desierto, gibutangan tao, tulay, lapos sa dako kayong lugot aron maka tawgamtam ta. So katong musubay mo na nakapahimo singan lang nato objective redemption. Ang gitagana na. Pero ang subjective tagsa para sa nungon na to. Sa Biblia na. Dili kay magangalan ta pre ni Juan Tamad uno sa matagak tong hinog nga kining bayabas. Asa ni ba sa Filipos 2:12. Dayon San Pablo, iyanin nili ako. Pakigbisugig yun niyo pagbuhat ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok kong pagkurong. Pakigbisus.
pagigbisugi yun. Work out your salvation with fear and trembling. Sa ito pagigbisog ta, simba ta, magampo ta, maglikay ta sa mulihog ta pag-adto ron pagtudlo sa uban nga nagkinahanglan, mulihog ta ron paghatod sa mga inoti katabang na to sa kabos. That is really pakigbisog. So, muna nga, tagsa-tagsa yun ang atong kaluwasan nga panlimasugan, pero siniminikil putistis facere. Ningos Kristo, pero mo'y mahimo kung wa ko diya kaninyo. Sa nawan 15:5. Muna kinanglan taog, the grace of Christ. The modeling of the life of Christ of humility, obedience, and chastity. Ang gitudlo ni Kristo nga kinabuhi, nga mong pagkamapapisanon, pagtuman sa sugo, pagpuyo sa kaputli. Banag asawa, kinasal, puyo, gyapos kaputli, chastity. Nga dili nila bulingan ang ilang katre sa kabalaan, sa pagpangita og lain nga lawas nga ikaipo nila, gawas silang asawa ug bana. Nya mga tawag daga, they are bound to be chaste by avoiding masturbation. Kaya sala na batok sa ikaunom nga sugo sa Dios. That is the law of chastity and purity of soul and body. So mo na nga itong ikatubag sa pangutana ni Brad Carlo Badenas nga giluwas na tatanan niya kanang nabilin kanang salang panulundon. Yes. Nabasa na to sa Lamentaciones 5:7, nga patay na nga mong mga ginikanan, pero nakapanunod kami silang sala. Managan lang salang panulundon. Nabasa na sa Isaias 51:6. Isaias. Salmo 51:5-6. Mingon si salmista David, dito pa ko sa tiyan sa kong inahan, gipanamkon ako sa sala. Dito pa ko sa tiyan sa kong inahan, daan akong dunay sala. Sa man sala ni David nga upang masaya kahimo, kaunahon nagdaotan. Muna nga nagsalang panulundon. Mitakod, ngawa pangayuwa. Mitakod, ngawa haguis mga bata. Muna nga kuhaon sa nas Ginoo, pinagis sa sakramento sa bunyan. O sa Jesus, may mantala, nga gawas ang tao magpabunyag dili siya kasud sa gingharian sa langit. Kusa bata tao man na. Gawas ang tao magpakatao sa tubig ug sa espiritu, dili siya kasud sa langit. Managan ng tubig ug espiritu, baptism. Bunyagan na bata. Kay imo na pagbuot sa Ginoo. Colossus 2:11-12 kaniadto bata pa wow kadlong edad gisirkunsidahan na. Or mahimo siyang sakop sa Dios. Pila edad? Wow ka adlaw. Puya pa. Yamo sa bunyag. Ang bunyag apil ng bata sumala sa buhat 2:38-39. Kamong mga dagko addressing to the adults. Pag hinulsol mo pang bunyag aron mapasaylo inyong mga sala, makadawat mo sa gasa sa Espiritu Santo. Buhat 2:38. Buhat 2:39. Pero kining sa ara, di lang alang kaninyo. Alang usab sa inyong mga kabataan. Akong ibasa na sa Griego ang kabataan, teknoes, meaning baby or infant. Infant gani, puya pa na. Nagsusu pa na. So, appeal ang mga bata sa bunyag. Suma sa gisugo sa Ginoo. Muna atong tubag sa mungutana ni Brad Carlo Badenas may tungod sa kining salang panunundon. Unya, daghan patag mga tagdon o katimanon. Ato sang greeting diya sa atong mga servant leaders talisay. Greeting nato ni Mayor Samsam Golias, so kabatanon, mapugihon, tagad sa mga kabus nga nakinanglan siyang aksyon agad. Imagan sad sa malihukon, maalamon, maluluyon sad sa mga kabus abot sa tagsatag sa kabarangay, sa mga tabang, Vice Mayor Alan Bukaw, mga councilors nga nakikiusa sa mayor sa Manila ni Ricky Asnar, Rudy Cabigas, Maning Cabriana, Lester Daan, Ferdi Rabaya, Gail Restauro. Yes, mga ladies, sila si Honorable Yiyin Bukaw, Honorable Ofelia Ilanan, Honorable Magdi de la Torre, o Honorable Ex Officio
presidente sa mga barangay captains si Inday Consial sa Kadulawan Talisay. Kining niyo kupos nga lagad siya. So, nakiusa sa pagtabang, ayuda sa mga kaigsunan na itong labing na kinanglas Talisay. Greeting din ako ni Brad, Dr. Lemuel Yap, nga nakita mi, o very passionate on study and to share with other people si Dr. Lemuel Yap, Catholic Faith Defender, nga katabang taon sa usan na mo kakauban, nga nadisgrasya, siya nagresita, siya nagpalit sa tambal. O karon maayo na ang usan na mo kakauban. So akong greeting nila ni Brad Adam Ampere, Jeffrey Calyusa, George Torrefel, Andy Sandoval, Efrain de la Peña, Mario de la Serna, Tomas Joy Cabornay, Francine Carlos Pastoriti, Edwin Isaal, Asis Agipu, Hernando Mangitngit, og niya tupad ako tuo si John Porca, sila si Daniel Sicuyas, Minglanilla, Edwin Paraguso sa Minglanilla, si Pats Gabido, og si Jung Choa, Glenn Amancia, John Publica, Crispin Tangpos, Pobin de las Alisna, Atty. Mike Abas sa Dipulog, Michael Cabonelas, og si Brad Edwin Mabanag, Fred Tundag, og si Brad Chris Arkay sa Bohol, Benny Hikotana, og Florix Rubia, Carlo Badenas, Daniel Dennis Abarquez, Jasper Afanan, Alijo Gonzaga, o si Alfonso Bering. Muna atong mga greetings sa din nato matiwas. Pero sa pagkakaroon, atong lantawon, kining hinungdanon kayong pahiwao, karon dayo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Maison balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nya di ta maglangan niya man ang atong mga suod nga mga amigo nga doon sa ikiandam nga pangutana niya si Dennis Abarquez. Usa sa mga batanon nga tigpaambit sa mga Catholic Renewal Charismatic Groups, youth groups nga madto nila lain-laing dapit uban si Brad Dennis Abarquez atong mabinaw. Daghang salamat Barsog ug maayong hapon kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diya sa Barangay San Roque, si Brad Archie and Gina Lorion. Labi na gyud sa konguyuan si Uncle Benjamin Abarquez ug si Betty Abarquez ug labi na gyud sa Miganilla sa mga Sabanico family ug ni Brad Edwin Paraguso. Mayong hapon. Brad, so akong pangutana kining about sa Holy Week nga kining magsugod na ang Holy Week nga naatay paspas kaning gitawag ko ganang bendita sa Lokay. Matud pa sa mga laing reliyon Barsok nga diin ko na nato din nasunod nga wa mo kuno nagitudlo sa mga apostoles nga panahon ganing mag Holy Week or kaning Semana Santa magkuha sa Lokay bendita. Kay kini Barsok usa ko kuni ka pagano nga tradisyon ug nahitabo ko na ni kaniadto sa Roma nga diin ang Dios nga ilang giwagayway ang usa ka Lokay. Unsa may tubag Barsok sa simbahan ini nabatay biblical basis nga kining Lokay nga bendita naagyoy mabasa sa Biblia ug ato yun kining ginabuhat kay tungod kini mao ang pagmantala sa adlaw sa ato ang Ginoo. Palihog kog patinawon ni Barsok. Kining bendita Lokay pag-bless, pagpanalangin sa mga Lokay. Usa ni ka paghandom nitong the triumphant entry of Christ to Jerusalem. Nga gitagna sa daang tugon nga magsasakay ug sa kasna. Unya mga tao inagda sa tuman nga kalipay. Kay doon na mga adlaw, buwan, tuig nga si Jesus nagpadayag. Ninyo si Jesus kaniadtos pagsugod na kog tudlo ninyo. Pagwali wa mo mutuo kanako. Pero sa dihang giubanan sa Dios ug milagro nga akong mga pulong wali daghan kanyo nagsunod kanako. Daghan nga kabin. Layo pang dapit nga akong atuan naguna na mo dito pagpaminaw kanako. Di lamang sa pag halad sa inyo mga masakiton, grabe o dili grabe aron matambalan kundi gi padayag ninyo inyong pagpaminaw sa mga pulong sa kaluwasan. Unya mao to nakadungog ang mga tao nga mao to si Jesus sa Templo Jerusalem, the only one temple of the whole Jerusalem. Usara may Templo Jerusalem. Ang uban nga mga ampuanan tigumanan sa mga pagtuon sa pulong nganlan lag sinaguga sa ato pa murag kapilya. Usara ilang katedral. Nalipay ang mga tao. Way nagsugo nila nangapsapli sila mga sangas kahoy. Giladlad nila ang ilang mga panapton o sinina, giagian ni Jesus. O nagawit sila, Hosana. Giawit nila tuman nga kalipay. Kay lagi, may duaw si Jesus sa balaang templo nga matud pa sa 2 Kronika City 11:12 ang akong templo matud pa sa Dios akong gipili. Aron kamo adto magahalad kanako. Ganyo mga pagampo, mga paghalad, kihimo nining maong templo, maminaw ko matud pa sa Dios. O akong ayuhon ang inyong mga yuta. Manalangin ako sa inyong mga tanom, inyong panginabuhi. Kung kamo magahimos pagsimpa diha sa akong templo. Mao ni ang daang tugon nga pamahayag
the value and the holiness of the temple of God. Sa Salmos 11:4, God himself says, I dwell myself and I dwell my temple. Puyo ko diya sa akong templo. So Diyos doon ay templo mo ng Temple of Jerusalem. So balik ko na to nga ang Diyos nagasaad nga kining moong templo balay tigumanan sa pagampo ug pagsimba mga paghalad ug ako mong paminawon magahimo sa maong pagampo paghalad nining templo nga akong gipahimo ni Solomon. So mo ni ang kaminungdanon sa mong templo. So mo naghandom na to katong mga tao nga nagdaglukay ilang gi wara-wara agay pag-welcome ni Kristo. Sa 61:3 sa Isaias, ang talamnon og tanom gipananglit nako sa akong katawhan nga akong pinili matud pa sa Dios. So that's only paghandom. Nya kanang pagbindita ato masaling mabasa sa kining Números 18:19 ang usa ka taong mahinlo da og isopo og sanga sa kahoy tundob niya sa tubig og ibindita sablig sa mga tao sa mga balay ginamiton o sablig usab sa mga lubnganan. So makita na to nga very biblical kining pag-blessing, pagbibita og mga dapit nga matud pa himuon sa pinili limpyo balaan nga tao nga magahimos pagpanalangin. Nasa Números 19 tudling 18. O ang usa ka tawo nga mahinlo magkuha og isopo, ituslob niya sa tubig, igasablig, ibabaw sa mga balay, ibabaw sa tanang mga ginamiton, o ibabaw sa mga tao, natuwa dito, ibabaw niya adtong mga mihikap og bukog, kung naghikap og minatay, kung lubnganan. Maga pindita, sablig sa tubig nga gipanalangina. Nasa babasa, nasa Números 19, unya tudling 18. So natubag nato ang pangutana ni Dennis Barquez. Ato sa paminawon si Brad Alan Tanggapan, taga Mandawi City of Cebu, ato sa paminawon. Salamat kaninyo mga igsoon, nga Brad Sok, salamat kaninyo mag-greeting sa ako mga igsoon sa pamilya Tanggapan. Salamat karong pangapuna. Diri ta sa ako pangutana Brad Sok, mahitungod diri sa Sabado ngadto sa Domingo. Og mabasa sa Roma 14:5 ngadto 6, may nagunahuna adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa uban adlaw, samtang sa uban nagunahuna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa pagsunod hain ining ang hugot niyang gituhuan. Kining Roma 14:5-6, ang question nako Brad Sok, sa panahon si Constantino sa tuig 321 AD, iunsa niya pagbalhin pagkabalaan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo. Adun na bay meeting nagsabot sa mga opisyal sa Hudiyo ug dili Hudiyo ug uban mga religion palihog og pasabot ang religion. Nag-isgot ka sa tuig 321 ang emperador mo si Constantino, pare Constantino. Ngamatod pa sa imong nahibawan nga mo'y nagbalhin siya papahulay nga Sabado ngadto sa Domingo, dili siya nagbalhin. Dili siya mo'y nagbalhin kay sa tuig 105 sa panahon ni San Justino Martir, obispo siya sa Roma ug gipatay siya tungod siya pagwali sa ngalan ni Kristo, pagsunod ni Kristo. Siya nagpaybaw ng unang adlaw sa semana, Domingo, maong adlaw sa katiguman sa mga magtutuo ni Kristo, panungod sa pagkabanhaw ni Kristo, Domingo man na. O gisaulog nila uban sa balaan nga pagsimba, ingon sab sa nasulat sa kasulatan. So, mo nang dili magsugod pagbalhin ni Constantino. That was already very late. Earlier than that, that was tuig 105 nga gipaybaw na ni Constantino nga ang mga unang Kristiyanos gikan pas mga apostoles human pagkabanaw ni Kristo nagsugod na silang pagkonsagrar, pagbalaan
sa adlaw Domingo panungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Ngani sa 1 Pedro 3, Kapitulo 1:3, San Pedro nagpamugat unsa kabililhon ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Ay nagbasahon na to kaniyo. Primero, ato ipabaw nga it's not really Constantine that changed the Sabbath from Saturday to Sunday. No. It was already practiced by the earliest days of Christianity. Nasa World History by Arthur O'Brien, page 146. Since the earliest days of Christianity, Sunday was kept holy by the early Christians. Sukad sa karaang kapanahunan, Domingo, panungod sa pagkabanhaw ni Kristo, gibalaan na sa mga Kristiyanos. Yatong basahon ang 1 Pedro 3:1. Ngayon si San Pedro din atong 1:3 ngayon si San Pedro nga ngay kamong mahibaw nga kihatagan mo bag-ong kahulugan sa kinabuhi, bagong dalan sa kahayag tungod sa pagkabanhaw ni Kristo. So gisgutan, bagong kinabuhi, bagong dalan tungod sa pagkabanhaw ni Kristo. So gisgutan, the day of resurrection of Christ, that was Sunday. Niya sa Hollis Handbook of the Bible, compiled by Protestant scholar, sa 691 to page 691. Ito basahon giyon sa pagpaibaw sa mga bantugan sa Biblia o sa kining kasaysayan. Pahina 691 may tungod sa adlaw nga Domingo. Atong mabasahon kay maining doon natin referensya kay mingom nang uman tumutumo o ramana nga ng Domingo mugna lang ng Constantino. Ano yan? The Lord's Day, that is Revelation chapter 1 verse 10, evidently was the first day of the week. 1 Corinthians 16 verse 2, Acts of the Apostle chapter 20 verse 7, the day on which Christians met for worship in commemoration of the Lord's resurrection, as the seventh day had been kept in commemoration of creation. The first day was set aside to keep forever fresh in men's minds story of Jesus' resurrection from the dead. Ini siya. Ang adlaw sa Ginoo sa pinadayag 1:10 sa katinuan mao ni ang unang adlaw sa semana. Buhat 27 versikulo 7, 1 Corinto kapitulo 16:2. Ang adlaw ano sa mga Kristohanon nagtagbo so sa kadapit aron pagsimba paghandom sa pagkabanhaw ni Jesus sa atong Ginoo. Ang unang adlaw gilinain o gibantayan sa dakong kadasik sa mga katawhan nga nagunahuna pagsubli sa kahulugan sa pagkabanhaw ni Kristo niya ng adlaw. So klaro kayo nga ang unang adlaw semana Domingo gibalaaw na. Gibalao o gibalaan sa mga Kristohanon, early Christian, even the Christian Apostolic times. Mao na nga ang pangutana giunsa ni Constantino sa pagbalhin gikas Sabado ngadto sa Domingo ng igpapahulay, mao man siya balhin ana. He implemented nga ang mga Kristiyanos daan naman nagbalaan sa adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo o gilamang gidili pagtrabaho nga inalagad servile work kanang trabaho sa mga panday, mga trabaho sa kaumahan, mga panlabag daghan. So muni nga servile servants work gidili nila na pagbuhat. So that started in the early Christianity, not Emperor Constantine. So dita matubag nga giunsa niya pagbalhin kini siya mo nagbalhin dili ang mga apostoles. Kay kun si Josue o si Jesus naghatag pagkapaulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Hebreo 4:8. Kay kun mao pa lang gyapong adlaw, dili laing adlaw, mao lang gyapong adlaw. So dili na Saturday, kun dili adlaw
Days Domini, the day of the Lord, mo ng Sunday resurrection. Mo ng one of the questions, mo ni. Nga kung nagunahunang uban nagpabilin nga ipapahulay sa mga Kristiyanos ang Sabado. Doon ay pagkutana nga, asa mabasa sa Biblia. Nga human sa pagkabanhaw ni Kristo, repeat, after the resurrection of Christ, asa ka makabasa sa bagong tugon. Nga doon ay apostol nga nagpahulay. Timari ang nagpahulay, rested on Saturday. Di ka kabasa na. Kaya ano man sila magbalaan sa Saturday, Domingo naman. Mo na nga di ka katubag niya pagkutanaha, where can you find in the Bible that after resurrection of Christ, there was even one apostle who rested or keep Sabbath on Saturday? You cannot find that. Kabasa kang, doon ay mga apostol nga nanood sa sinaguga o pagwali sa adlawng Sabado, kay mo maitigom sa mga Hudiyo, but never did you can find. You cannot find really. You can not open the New Testament to say nga, na apostol ni buhay sa adlawng Sabado, human mabanaw si Jesus. Remember, human mabanaw si Jesus. Muna nga itong tubag sa pangutana ni Brad Alan Tanggapan, balik ta ni Dennis Sabarques. Dengan salamat Barsog o greetings nako ni Sister Pinira Ganas diya sa iniyawan mayong paglantaw ter. Barsog akong pangutana, kining pangutana po sa mga laing sikta about ining bunyag kanang sa Juan 3:5 nga niingon nga dili makasulod sa gingarian sa langit gawas kung magpakataw pag-usab. Ang giingon Barsog nga ang kining bunyag applicable lang ni sa mga dagko o kining kawalihan kay matud pa sa Mateo 28:19-20 nga pangnakaw kamo sa kalibutan isang niya o maing balita og tudloi sila. Ang gipasabot Barsog ang katong mga dagko na nga angay giyong bunyagan. Tanong kuno kitang mga Katoliko nganong ato mang iapil ang bata sa bunyag nga dili pa man nato kayang tudloan or walihan sa pagtulon-an sa ato ang Ginoo na ang bunyag Barsog alang lamang sa tao nga makasabot og makaangay tudloan. Unsa may tubag Barsog sa Biblia niini o sa simbahan nganong giapil ang bata sa bunyag kay para nila Barsog ang bunyag kadto lamang sa tao nga matudloan. Palihog og patinaw ni Barsog. Sa atong Ginoo nahigugma gyud sa mga bata, gusto siyang ipaduol kaniya mga bata. Ato na mabasa sa San Marcos 16:16 iyang gibadlong ang mga tinun-an nga gipugnan mga bata. O mingon si Jesus, ayaw ninyo pagpugngi ang pagpaduol sa mga bata nga ri kanako. Kaya lang sasama kanila ang gingarian sa langit. Nga mingon sila nga, kuha man na kanang mga bata na kadagko nagdagandagan ba? Di na tinuod kay ang gisulti sa Biblia nanuol o gidas maginikanan mga bata. Ang uban iyang gipangkugos yung gitapinan sa kamot o iya silang gipanalanginan. So, dili ni dagkong bata kay gipangkugos man Isus. Nga nga, may gugmaon si Isus sa mga bata. Excuse. Yeah, sa buhat 2:38, mga dagko gitumong ni Kristo. Ngayon siya, pag hinulsol mo, magpapunyag, aron mapasaylo inyong mga sala. O magkadawat mo sa Espiritu Santo. Waman mahunong sa Kristo diha. Ilahos 39. O kining sa ara, meaning saad sa bunyag, dili lang alang kaninyo. Tumadag ko, alang sa inyo mga kabataan. Ibasa na ko sa Greek Bible, ang buhat 2:39, ang kabataan sa Greek tiknois, plural sa word tiknion. Ang meaning tiknion, infant or baby. Infant gani masuso pa. So, mo na nga bunyag dili lang alang sa mga dagko. Kay ang bata nga gamay dunay sala, dili sala nga gibuhat. Dili sala nga panulundon. Nasa Salmos 51 versikulo 5-6 mingon si David. Matud pa niya, dito pa kanay ko sa taguangkan sa kong inahan, gipanamkon ako sa sala, o dito pa ko sa tiyan sa kong inahan, daan akong makasasala. Aniya karon ako natawo sa kasalanan og sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Dili kay inahan siyang pagpanamkon ka sa kay ang
inahan sa pagpanganak dili man na sa dili matud pa si David niyangkon nga dito pa siya sa tiyan siyang inahan doon na sala unang sala nga panulundon sala nga kining ang resulta sa niya danog ni iba ang sagputana ni ana nawadaan ta sa kahimtang sa grasya mo na nitabo sa mga bata nga tao without or deprived from the grace of the Lord, and that grace of the Lord shall be restored back to a child by means of baptism. Manas Galatia 3:27 ni San Pablo, magpabunyag mo sa ngalan ni Kristo. Kaya sa pagpabunyag sa ngalan ni Kristo, nagsulob mo ni Kristo. Sa ito pa ang batang way bunyag, magsulob ni Kristo. Mo sa bunyagan na, aron may balik ang grasyang makasantos mga bata by the will and authority of God that the church must also care for the infant. Sa mas daang tugon, ang iglesias daang tugon, basa na to, nga gikonsiderahan ng mga bata, nganlan og circumcision, gisirkunsidahan ng mga bata, circumcision. Edad, 8 adlaw. So ito papuya pa na. Sa Colossus 2:11-12, maingon nga ang circumcision gihatag ngadto sa kagmay nga bata o sa samang paagi ang bunyag usab atong gihatag o gihangup ang bunyag sa panahon ni Kristo. So mo nang comparison, circumcision 8 ka adlaw bata puya pa sa bunyag sa nga gikinahanglan bunyagan ng bata. So mo na ang ato'y katubag sa mayang pangutana. Kumana ka do? Atong katapusan na lang pangutana ni Brad, mabulang ang pangutana Brad Tagapan na pa. Salamat, Brad Sok. Bahin tungod sa kalawat. Numero 1, dili minyo apan dunay kaipon dili kinasal. Ikaduha, ang tumboy dunay kaipon sama sa bana asawa, dunay pagtugot sa simbahan, pwede ba maapil sa pagpangalawat? Ikatulo, kining kinasal huwis ug mayor, balido ba sa simbahan? Palihog ko pasabutan ni Ipasabutan sa atong balaod simbahan nga ang usa ka nagpuyo-puyo, wa gyud makasal, mabayag lalaki nagpuyo-puyo, so dili makakalawat. Kung kinasal sa sila sa mayor ba o sa huwis, mansibado gyapon na dili sila makakalawat. Kung katuig mong tumboy nga makig-ipon og isig ka babae, kay tumboy lakinon man na. Ang iyang gusto sa babae. So ginili gyapon pagkalawat. So dili ta mingon nga gitugutan na simbahan ng makalawat. So that is the church law nga atong respetahan. Tungod kay balaod na simbahan naman sa Biblia ang simbahan tahuron na sa Lucas 10:16 mingon si Jesus nga. Ayaw kalimot, tahuran ninyo nga ako magisugo. Kaya yung pagtahod, pagpaminaw kanila, nagtahod mo nako, ug sa ko nga mahan nagsugo kanako. Og di mo mutahod kanila, bot simbahan, wa sa ta mutahod sa Ginoo. Sa tahon na to mga sugo sa Dios. Igsoon salamat kay siyang pagduyog kanamo ning tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. 4 virtudes in la preparación por nuestra salvación. Kinatsila pa upat ka pangandam aron maandam sa tas pagsugat sa atong kaluwasan. Una, atong isigutan kanina sa atong pasyon nga atong kanunay pagampo. Mateo 26:41, mabuntog niyong yawa basta kanunay mong muampo. Nya with that, ang pagkalawat mo ipagpapuyo ni Kristo nga ni kanato aron nawayo ni Kristo ang sala og siya nagasaad kanato kaluwasan. Ikaduha ang atong pagtuman sa mga sugo sa Dios. Nahas balang kasulatan nga ang mga sugo sa Dios kung atong tumanon maluwas ta. Nasa Ezekiel Kapitulo 18:27. Yan ingon ng Dios, maluwas ba ang makasasala? Oo, maluwas. Kung siya magabiya siya masala o ang maong tao nagatuman sa mga sugo sa Dios, kanang tawhana nakaluwas sa iyang kalag. Mao gi mabasa nga gipaybaw ta nga ang usa ka tawo nga
Mobiya sa sala, nya magbuhat ng maayo, magtuman sa sugo, kanang tawhana, nagaluwas siyang kalag. Ito ning ablihon yun ning Ezekiel kay gipaybaw kita nini basin ang uban mingon wa mo nis Biblia da aso to ha na kay mingon mangun namo ri uban nga di no magaluwas ang sugo sa Ginoo. Mana basaw na to litra por litra ang pasalig sa Ginoo. Where is it? So, maluwas ba makasasala? Oo. Ang dautan, maluwas. Kung mubiya siya mga sala, o magtuman na sa mga sugo sa Diyos, magabuhat o mayo, siya, kanang tawhana, magaluwas siyang kalag. O, tanagyan. Ezekiel 18:27, kaya naman na yung nga, di na magaluwas ang sugo sa Ginoo. Biblia atong tuhuan. Ya, atong likayan ang okasyon sa sala. Ya, mag-ampos na paglahutay, kaya paglahutay gasa sa Diyos. Salamat kayo. Uban ako si Carlo Badinas, John Porca, si Alan Tanggapan, si Dennis Abarquez. Salamat sa atong mga technicians. Salamat ni Bradudong Linsua. Padayon ta sa atong tulumanon ang Diyos. Panalangin kanunay kanato. Puhon, mangayo tas Ginoo. Kanunay nga may panahon tas pagsabwag, pagpambit sa may balita sa kalwasan. Diyos, mag-auban ka natin. Salamat. Salamat. Yes,